Pagpasok ni Clay sa kanyang lalawigan, sinalubong siya ng may kasiyahan gamit ang mga bulaklak at mga poster. Nagtaka ang bata dahil ang lugar ay sinasabing isang atresadong bundok, ngunit sa hindi malamang dahilan, lubhang naiiba ang itsura nito sa kanilang narinig. Ang nakababatang kapatid na babae ng bata ay natuwa dahil sa dami ng tao at dahil mas masigla ito kumpara sa Stormwind. Binati ng inspector ng buwis si Young Master Clay at sinabing matagal na nila siyang hinihintay at labis silang natutuwa na makita siya. Pagkatapos nito, humingi ng paumanhin ang lalaki at sinabi na dapat siyang tawagin bilang Baron Longsu. Sinabi rin niya na ang pangalan niya ay Cal Adyo at siya ang inspector ng buwis sa lalawigan ng Borek. Hiniling ng lalaki sa Young Master na payagan siyang ihatid siya sa tirahan nito. Masayang pumayag si Clay. Sinabi ng inspector ng buwis na inihanda nila ang mansyon ng espesyal upang mabigyan ang Young Master ng isang komportableng pananatili sa kanyang lupain. Bilang tugon, sinabi ni Clay na matapos marinig ang lahat ng tsismis tungkol sa lalawigan ng Borek, hindi niya inakala na may isang bagay na kasing ganda at kagalang-galang ang sasalubong sa kanila. Sumagot ang inspector ng buwis na maaari niyang tamasahin ang buhay doon dahil maraming sorpresa ang nakatago sa mansyon, at ilan sa mga ito ay maaaring maging kakaiba para sa kanya. Pagkatapos nito, bumulong ang lalaki sa tainga ng Young Master at sinabing tiyak niyang hindi nagugustuhin ng bata na umalis pa roon. Tumawa si Clay at sinabing kung nagsasabi ng totoo ang lalaki, hindi na siya makapaghintay na makita at maranasan ang lahat. Naamoy ni Sam ang isang napakabangong halimuyak at inisip niyang nagmumula ito sa isang fountain. Agad siyang lumapit at nagsimulang uminom ng tubig mula rito. Sa kanyang pagkagulat, ito pala ay isang alak na hindi lang masarap kundi tila makalangit ang lasa. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang magandang sirenang babae mula sa fountain at sinabi na maaari siyang mag-alok ng iba pang inumin kung hindi niya nagustuhan ang nauna. Niyakap siya ng dalaga at sinabing susundin niya ang anumang utos ng lalaki at tutuparin ang lahat ng kanyang nais. Sa isang saglit, inakala ni Sam na siya ay nasa langit. Sa sandaling iyon, dumating ang ilang iba pang mga dalaga. Sinabi ng inspector ng buwis na ito ang pinakamagandang babae mula sa The Feathered Clan. Lumingon siya kay Young Master Clay at sinabing ang lahat ng nasa lugar na iyon, kabilang ang mga dalagang ito, ay pag-aari niya, at may karapatan siyang gawin ang anumang nais niya sa mga ito. Naisip ng batang lalaki na maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan ang mga salitang ito. Napagpasyahan ni Clay na kung kaya niyang pamahalaan ang lahat ng narito, maaaring ibig sabihin nito na wala siyang magagawa sa labas ng tirahang ito. Sa sandaling iyon, lumapit kay Clay ang isa sa mga dalaga mula sa angkan ng may pakpak at inalok siyang tikman ang likidong hawak niya sa isang sisidlan. Naisip ng batang lalaki na mukhang sinusubukan lang ng inspector ng buwis na akitin siya sa isang ginintoang hola at tila maayos na ang lahat para dito. Malamang, ganito rin ang nangyari sa mga naunang may-ari. Biglang napansin ng bata ang ilang mga rune sa dibdib ng dalaga, ngunit hindi niya maunawaan ang kahulugan ng mga ito. Napahiya ang dalaga dahil napansin niyang masyadong nakatitig ang binata sa kanyang dibdib, kaya inalis ng Young Master ang kanyang tingin. Lumayo ang dalaga sa Young Master at biglang napasigaw. Agad na sinabi ng Young Master na mali ang lahat ng ito, ngunit tila hindi siya naintindihan ng dalaga. Sa isip ng inspector ng buwis, napakaraming ingay ang ginagawa tungkol sa bagong pinuno mula sa angkan ng Dragon Blood, ngunit sa huli, isa lang pala itong binatilyong wala pang karanasan sa pakikitungo sa mga babae. Naisip din ng lalaki na mas mabuti pa ang batang ito kaysa sa mga dating pinunong puro hanggal, at sa huli, mahuhulog din siya sa ginintoang holang kanilang inihanda. Sinabi ng Young Master na kailangan niyang magpahinga at agad na tumakbo papunta sa kanyang silid. Inisip ng inspector ng buwis na hindi nagustuhan ng Ginoo ang alak. Sa sagot ng bata, mas gusto niya ang katas ng prutas at tsokolate. Dagdag pa ni Clay na napagod siya sa biyahe at kailangan niyang magpahinga, dahil sabi ng kanyang ina, ang mababait na bata ay dapat matulog ng maaga. Nais ng inspector ng buwis kay Young Master ng mahimbing na pagtulog, saka lumingon sa dalaga at sinabing may gatas pa sa labi ang batang ito, pero tila gusto niya ang dalaga. Tinawag niya itong Mayolay at sinabing tunay siyang perlas ng angkan ng may pakpak. Dagdag pa niya, hindi kailangang maunawaan ng mga dalaga ang lahat,
Ang mahalaga lang ay malaman nila kung sino ang tunay na may kapangyarihan dito at alagaan ang bata para sa kanya. Wala nang nagawa ang dalaga kundi sumang-ayon. Pagkapasok sa bahay, napabuntong hininga ang bata sa ginhawa dahil sa wakas ay nakalayo na siya sa nakakainis na si Cal'Adio. Ngayon, maaari na siyang magpatuloy sa kanyang tunay na pakay. Pinalaya ng bata ang kanyang ibong si Lida at inutusan itong magmanman para sa kanya, dahil kailangan niyang malaman kung ano ang tunay na kalagayan ng mga bagay dito. Tumingin ang bata sa kanyang kristal na bola at napagtanto niyang ang buong mansyon at ang marangyang paligid nito ay ginawa lamang upang ilihis ang kanyang pansin. Sa katotohanan, mas malala pa pala ang kalagayan kaysa sa kanyang inaasahan. Sigurado si Clay na hindi magiging sapat kung wala si Cal'Adio, kaya kailangan niyang pag-isipang mabuti kung paano ito haharapin. Nang tumingin siya sa bola, nakita niya ang isang berserker sa lungsod. Naisip niyang tulad ng dati, padalos-dalos pa rin ang kanyang matagal ng kakilala. Inutusan ni Clay si Lida na ipaalam ito kay Joe, dahil hindi nila maaaring hayaang matuklasan ni Khaled ang kanilang panauhin. Sa sandaling iyon, biglang gumalaw ang hawakan ng pinto. Nagtanong ang bata kung sino ito. Bumukas ang pinto at tumambad sa kanya ang parehong dalaga. Lumapit ito sa kanya. At sinabi na ang pangalan niya ay Mayolay at narito siya upang tugunan ang lahat ng kanyang pangangailangan. Dagdag pa niya, sinabi ng inspector ng buwis na maaaring mahirapan ang bata na makatulog dahil labis niyang namimiss ang kanyang pamilya, kaya voluntaryo siyang tumulong. Kinuha ng dalaga ang isang aklat at tinanong si Young Master Clay kung anong klaseng kwento ang gusto niyang marinig bago matulog. Napahiya at nagulat ang Young Master na dumating ang dalaga para basahan siya ng bedtime stories. Gayunpaman, hindi siya nagpadala sa emosyon at sinabi niyang gusto niyang marinig ang isang kwentong pambata tungkol kay Snow White. Napagtanto ng Young Master na hindi kailanman ipapadala ng inspector ng buwis ang dalaga para sa ganitong gawain. Upang maprotektahan ang sarili, mukhang sinadya ng dalaga na baluktutin ang kanyang malinaw na utos. Naisip ni Clay na matalino ang dalaga at hindi basta-basta makikipagtulungan. Tinanong ng bata ang dalaga tungkol sa rune na nakita niya noong hapon. Sinabi ni Clay na sa tingin niya, ito ay isang tatak ng alipin. Nagulat ang dalaga na alam ito ng bata. Ipinaliwanag niya na silang lahat ay may katulad na marka, na sumisimbolo na ang kanilang buhay at kaluluwa ay hindi sa kanila. Dagdag pa ni Mayolay, sila ay mula sa ibang mga angkan at maaari lamang silang maging alipin dito. Wala silang mga karapatan at hindi sila maaaring umalis. Bilang tugon, tinanong siya ng bata kung bakit hindi sila lumaban, ngunit sinabi ng dalaga na walang saysay ito. Ipinaliwanag niyang ang mga rune ay may pinagmulan sa simbahan at kahit ang pinakamalalakas na mandirigma ay hindi kayang labanan ang epekto nito. Naisip ng bata na kung ganito nga ang kaso, hindi na siya nagtataka kung bakit nasa ganitong kalagayan ang anim sa kanila, mula pa sa simula ay pinigilan na sila ng tatak ng pagkaalipin. Napansin ni Clay na sa pagkakataong ito, tila mas lumampas pa si Shizan sa kanyang ginagawa. Ang lalawigan ng Borek ay isa palang tunay na bilangguan. Sinabi ng bata kay Mayolay na ipaubaya na ito sa kanya. Pagkatapos noon, nagsimulang gumawa ng mahiwagang bagay si Clay. Nataranta ang dalaga at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Sinagot siya ng bata at sinabing totoo ngang napakalakas ng mga rune na ipinataw ng simbahan, ngunit bilang may-ari ng mga lupaing ito, may karapatan siyang alisin ang mga ito. Sinabi ni Clay kay Mayolay na malaya na siya. Dagdag pa niya, hindi lang siya ang palalayain kundi pati ang lahat ng iba pa. Nagulat ang dalaga sa kanyang narinig at tinanong ang Young Master kung seryoso siya. Tinanong niya kung talagang ibibigay niya ang kalayaan ng lahat. Pagkatapos, sa ngalan ng lahat ng kagaya niya, nagpasalamat siya ng labis sa Young Master. Pagkatapos noon, hinalikan siya ng dalaga sa pisngi. Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumating si Uncle Joe kasama ang isang berserker at sumigaw na nahuli na niya ito, at hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Cal'Adio na makita siya. Naisip ng lalaki na tila mali ang kanyang pagdating, lalo na nang makita niyang nasa parehong kama ang bata at ang dalaga. Sa oras na iyon, sinabi ng berserker na inakala niyang mabuting tao si Clay dahil nagmula siya sa angkan ng Dragon Blood, ngunit lumabas na isa lang pala siyang pangkaraniwang siga. Labis na nagalit si Mayolay sa kanyang narinig at inatake ang berserker, sinasabing walang sinuman ang may karapatang tawagin ng Young Master, kung hindi,
papatayin niya ito. Lumapit si Uncle Joe sa Young Master at sinabi na malakas ang babaeng may pakpak at nag-aalala siya. Ngunit bilang sagot, sinabi ni Clay na hindi dapat mag-alala ang tiyuhin niya dahil hindi sila sasaktan ng dalaga. Tinawag ng Young Master ang Berserker para makapag-usap sila. Sinabi ni Clay na kakilakilabot ang nangyari dito noon dahil ang inspector ng buwis ay umaasa sa suporta ng simbahan, lalo na kay Arsobispo Shixing, upang yumaman. Ngunit hindi niya hahayaang manatili ang lahat sa ganitong kalagayan. Manggaganap bukas ang seremonya ng pagluklok kay Clay, at may plano siya. Ipinahayag ng bata ang kanyang pag-asa na papayag ang Berserker na makipagtulungan sa kanya. Masayang sumagot si Mayan na handa ang kanilang angkan na gawin ang lahat para sa Young Master. Sinabi rin ng Berserker na magtitiwala sila sa bata sa pagkakataong ito, ngunit kung sisirain niya ang tiwala nila, magiging halimbawa siya sa lahat ng Berserker. Naisip ng lalaki na baka gusto talaga ni Clay na alisin ang mga Erebok marks at baka nga iba siya sa mga dating may-ari ng lupaing ito. Kinabukasan, dumating ang inspector ng buwis sa mansyon ng Young Master. Tinanong niya si Young Master Clay kung paano siya natulog kagabi at ipinahayag ang pag-asa niyang maayos na nagampanan ni Mayen ang kanyang tungkulin. Napabuntong hininga ang Young Master, lumabas ng silid, at sinabing kung hindi lang dahil sa seremonya ng pagluklok, matutulog pa rin siya o kaya'y maglilibot sa kanyang mga ari-arian. Sa sagot na ito, tumawa si Calado at sinabing totoo iyon. Idinagdag pa niya na kapag naging Panginoon na ng lupaing ito ang Young Master, hindi na siya magkakaroon ng maraming oras para sa paglalaro at pagtulog, ngunit may mungkahi siya upang mapagan ang kanyang pasanin. Sinabi ng lalaki na kung ibibigay sa kanya ng Young Master ang awtoridad at pahihintulutan siyang pamunuan ang lalawigan ng Borek sa halip na siya mismo, maaari siyang mamuhay ng masaya tulad ng dati, at ang inspector ng buwis ang hahawak ng lahat ng gawain. Natuwa ang bata at sinabi sa lalaki na napakagandang ideya nito at agad niyang ililipat ang lahat ng kapangyarihan sa kanya sa oras na maluklok siya. Yumuko si Calado at nagpasalamat sa batang Panginoon. Naisip ng lalaki na ang Young Master ay nananatiling bata at napakadali nitong lokohin. Gayunpaman, hindi niya alam na may sarili palang plano si Clay. Biglang nagsalita ang Young Master at sinabing bukod sa lahat, dapat ding naroon sa seremonya ang lahat ng awtorisadong kinatawan ng inspector ng buwis dahil kailangang makilala niya sila. Kung hindi, kapag nagtanong ang kanyang ina at hindi niya masagot, magagalit ito. Tumawa ang lalaki at sinabing gagawin niya ito at wala nang dapat ipag-alala ang Young Master. Matapos ang seremonya ng pagluklok, dinala ng inspector ng buwis ang mga dokumento sa Young Master at sinabi ng lalaki sa Young Master na sapat nang lagyan niya ito ng selyo, at kusang gagana ang mahika ng selyo upang maisakatuparan ang lahat. Bilang tugon, sinabi ni Clay na napakaginhawa nito at tinanong ang lalaki kung ganito rin ba niya niloko ang mga nakaraang Panginoon. Pagkatapos nito, inilabas ng Young Master ang isang bagong dokumento. Galit na nagtanong ang inspector ng buwis kung ano iyon. Sumagot ang bata na ito ay isang dokumento ng kalayaan mula sa pagkaalipin at tungkol din sa kanilang lahat, mapapatalsik sila mula sa lugar na ito ng tuluyan. Nagngingit-ngit sa galit ang inspector ng buwis. Sa oras na ito, inilalagay ng bata ang selyo sa kanyang dokumento. Sinabi niya na mula ngayon, si Arsobispo Shixen at ang kanyang tapat na mga aso ay hindi na makakatapak sa teritoryong ito. Kasabay ng mga salitang ito, inilagay ng bata ang kanyang selyo sa dokumento. Dagdag pa niya, siya, si Clay Dragonblood ang lilikha ng bagong mundo rito. Bilang tugon, nagalit ang mga lalaki at tinawag ang bata na walang modo. Dagdag pa nila, kahit pa nagmula siya sa pamilya ng Dragonblood, maling akala niya na maaari niyang gawin ang lahat, lalo na ang lumaban sa kanila at kay Arsobispo Shixing mismo. Sa sagot nito, sinabi ni Clay na susubukan pa rin niya. Pagkatapos noon, inutusan ng bata si Uncle Joe na itali silang lahat at ipadala sa Stormwind, at patayin ang sinumang lalaban agad-agad. Sinunod ng lalaki ang utos. Sumigaw ang inspector ng buwis na wala siyang kasalanan at maling akala ng bata na magagawang pamunuan ang lalawigan ng Borek, dahil darating ang kanyang hukbo sa mga lupaing ito. Sa mga sandaling iyon, dumating sa plaza ang mga berserker at ang angkang may pakpak. Masaya sila na talagang nawala ang mga marka at hindi nagsisinungaling ang Young Master. Ipinahayag ni Mayen ang kanyang plano na ipaglalaban nila ang Borzi para kay Young Master Clay.
Sinabi naman ng Young Master na kung darating ang hukbo para kay Cal'Adio, una nilang kailangang harapin ang mga berserker at ang angkang may pakpak, at hindi niya iniisip na kayang gawin iyon ng mga kabalyero. Hindi maintindihan ng inspector ng buwis kung paano nagawa ng bata ang lahat ng ito, dahil palagi siyang nasa ilalim ng kanyang pagmamanman. Bilang sagot, sinabi ni Clay na hindi na kailangang malaman ng isang tao ang sagot sa tanong na ito. Ang mahalaga lang ay malapit nang magsimula ang isang bagong panahon sa lalawigan ng Borek. Humarap ang bata sa mga tao at sinabi na paparating na ang mga takas na nailigtas niya mula sa mga gourds, at ito ay magiging isang bagong simula para sa Borek. Sinabi rin ng bata na gagawin niyang mayaman at maunlad ang lugar na ito. Sa hangganan ng kagubatang Elven, kumakatok si Berserker Pero sa pintuan. Hiniling niyang buksan ang mga tarangkahan para sa kanya at ipaalam na ang bagong Panginoon ng lalawigan ng Borek ay dumating na. Sa kabilang panig ng tarangkahan, sinabi ng isang lalaki na bumalik na ang hangin at inutusan ang kanyang mga tauhan na ipaalam ito sa kanilang pinuno. Bumukas ang tarangkahan. Tiningnan ni Pero ang bata at sinabing huli na upang umatras. Hindi kailanman nagustuhan ng kanyang ama ang mga taong mula sa Stormwind. Sinabi ng bata na narito siya upang makipagkasundo sa pakikipagtulungan, at dapat nang itigil ng Berserker ang pananakot sa kanya dahil hindi siya natatakot. Dagdag pa ni Clay, kung talagang nais niyang gawing malakas at maunlad ang Borek, bilang may-ari ng mga lupaing ito, tungkulin niyang makipagkita sa maestro ng espada. Dagdag pa ni Clay na natugunan na niya ang problema kay Cal'Adio at sa mga marka ng alipin, kaya, gaya ng kasabihan, dapat palakasin ang bakal habang ito'y mainit. Tiningnan ng bata ang Berserker at sinabi na parang mas kinakabahan pa ito kaysa sa kanya. Sa sagot nito, nagalit ang lalaki at sinabing kalokohan iyon. Ang totoo, galit lang talaga ang kanyang ama sa mga taong mula sa Stormwind, kaya siya mismo ang magdadala sa bata sa kanyang ama upang tumanggap ng parusa. Hindi kalayuan, tinanong ng lalaki ang bata kung iniisip niya talagang biro lamang ang pagtanggap ng palo mula sa master ng espada ng mga berserker. Naisip ng bata na, gaya ng inaasahan, ang matalik na kaibigan ng kanyang lolo ay kasing init ng ulo nito. Wala silang awa kahit sa sarili nilang mga anak. Pagkapasok pa lang ng bata at ng berserker sa silid, agad nang lumipad ang mga insulto mula sa lalaki. Tinawag siyang sutil at tinanong kung sino ang nag-utos sa kanya na dalhin ang isang tao mula sa Stormwind doon. Kahit na tinanggal na ng bata ang mga marka ng pagkaalipin, hindi pa rin sila matalik na magkaibigan. Bilang sagot, tinanong ng lalaki ang umalipusta sa kanya na pag-isipan muna ito ng kaunti. Sinabi ni Pero na hindi katulad ng ibang Panginoon si Clay, dahil siya ay nagmula sa pamilya at dugo ng dragon. Tinanong ng Holy Sword of Wrathcallow ang kanyang anak kung ano ang pagkakaiba ng batang ito sa iba, dahil nananatili pa rin silang mga bantay ng Stormwind. Tinanong ng lalaki ang kanyang anak kung sa tingin ba niya ay kikilalanin siya ng kanyang ama dahil lang sa apelyido niyang Dragon Blood. Lumapit ang bata kay Lolo Carlo at nagsalita. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at sinabing matagal na siyang hindi nakikita ng kanyang lolo, ngunit labis siyang namimiss nito at madalas siyang naaalala. Dagdag pa ng bata, kahit wala siya roon, palagi niyang sinasabi na si Carlo ang pinakamalakas sa mga Holy Swords, at ngayong araw ay makikita niya ito mismo. Sa sagot nito, tumawa si Lolo at sinabing mahusay ang pananalita ng bata, hindi katulad ng bastos na matandang sireno. Tinawag ng lalaki ang bata na lumapit at sinabing kung may gusto siyang sabihin, sabihin na niya. Nagalit si Haro dahil sinabi lang ng kanyang ama kanina na hindi siya basta tatanggap ng kung sino-sino, pero matapos ang ilang papuri, parang pumayag na agad ito sa lahat. Umupo si Clay sa tabi ni Lolo Carlo at sinabing mas marangya ito kaysa sa kanyang inaasahan. Tumingin siya sa matanda at tinanong kung maaari nilang pag-usapan ang isang bagay. Sa sagot nito, tumawa ang matanda at sinabing sabihin na agad ito ng bata. Sinabi ni Clay na una sa lahat, napakabagsik ng taglamig na ito. Sinabi ni Pero na kulang sila sa supply, kaya nagdala ang bata ng pagkain at pera. Pangalawa, sinabi ni Clay na nais niyang ipatupad ang isang sistemang pangkooperatibang pamamahala sa Borek. Kaya naman, inihayag ng bata ang kanyang pag-asa na ang matanda ang magiging pinuno ng Berserker clan sa Borek. Nagulat si Carlo sa sinabi ng bata ngunit agad din itong natuwa.
Tinanong niya si Clay kung totoo nga bang nagdala siya ng pagkain at pera at nais niyang makibahagi ang mga dating alipin sa pamamahala ng Borek. Tinanong ng matanda ang bata kung hindi ba siya natatakot na maaaring ipagkanulo siya ng mga ito. Bilang sagot, sinabi ni Clay na ang kolektibong pamamahala ng magkakaibang uri ay nangangahulugan ng pagpipigil ng isang angkan sa pamamagitan ng iba pa, kaya lahat ay nakasalalay sa kanilang magkakasamang interes. Dagdag pa ng bata, sinabi ng kanyang lolo sa kanya na ang mga berserker ay nakilala bilang napakatapat at matatalinong nilalang sa ilalim ng pamumuno ng matanda. Tinanong ng bata si Carlo kung paano niya ito nagawa. Tumawa ang lalaki at sinabing napakatalino ng apo ni matandang Reno. Ipinagpatuloy ng bata ang kanyang pagsasalita at sinabing nais din niyang kumuha ng mga berserker para sa kanyang sariling hukbo, at ang sahod ay manggagaling sa kanya. Ang matandang lalaki ay maaari ring humingi ng karagdagang bayad. Sumang-ayon si Carlos sa bata nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos noon, tumalon si Clay mula sa trono at sinabi sa matanda na aayusin muna niya ang mga supply at pagkatapos ay babalik sa kanya. Bilang tugon dito, sinabi ni Lolo Carlo na hihintayin niya ang bata. Habang pabalik sina Pero at Clay sa tarangkahan, sinabi ng lalaki sa young master na buti na lang at nagustuhan siya ng kanyang ama. Gayunpaman, naintindihan niya na gusto ni Clay pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan, pero sa ngayon, sa lahat ng sinabi niya, pakiramdam ni Pero ay sila lamang ang nakikinabang. Bilang tugon dito, ngumiti lang ng tuso si Clay at sinabi na naging matagumpay ang negosasyon sa pakikipagtulungan. Iniisip ni Clay na ang pinakamalalakas na mandirigmang tinanggihan ng Stormwind ay ngayon bahagi na ng kanyang personal na hukbo. Iniisip din ng bata na gaano man siya mamuhunan, ito ay patak lamang sa dagat kumpara sa makukuha niya. Ang layunin ng bata ay ang hindi pa natutuklasang kayamanan ng kagubatang Elven. Sa oras na ito, sa mismong kagubatang iyon, nakahuli ang Tuber Circus ng 2 halimaw na nasa ika-7 antas. Isa itong 3 ulong tagahuli ng dumi at isang earth python. Sinabi ni Pero sa bata na dati, ang pagpapaamo pa lang sa halimaw ng ganitong antas ay maaaring magdulot ng maraming pagkamatay sa kanilang grupo, lalo pa ang mahuli itong buhay. Napakaganda talaga ng patibong na ito, at salamat dito, napakahusay ng kanilang huli sa pagkakataong ito. Sinabi ni Pero sa young master na tigilan na niya ang pag-aalala sa hawak niyang larawan at tingnan ang kanilang nasamsam. Lumabas na ang bata ay may hawak na mapa ng kagubatang Elven, na siya mismo ang gumuhit. Bagaman kabilang ang kagubatang Elven sa lalawigan ng Borek, wala talagang umiiral na kumpletong mapa nito dahil sa sobrang panganib ng mga teritoryong ito. Ngayon, inaaral nila ang mga hindi pa natutuklasang lugar upang mapabuti ang kanilang mapa. Matapos ang 6 na buwang masigasig na pagsasaliksik, napagtanto ni Clay na ang dalawang ito ay hindi pa ang pinakamalalaking hayop sa kagubatang ito. Nagulat si Pero na ang 2 halimaw na nasa ika-7 antas ay hindi pa pala ang pinakamainam na huli at may mas malalakas pang nilalang. Sinabi ng bata na ang tinutukoy niya ay ang mga minahan. Dapat mayroong mga deposito ng mineral malapit sa kuta ng mga halimaw na ito. Sa sandaling iyon, lumapit ang bata sa isang lugar at sinabi na kung tama ang kanyang pakiramdam, narito mismo ang mga deposito. Ginamit ng bata ang kanyang mahika upang hukayin ang lupa. Sa ilalim nito ay isang hukay ng yelong bato. Labis na namangha si Pero sa kanyang nakita. Sinabi ni Clay na gaya ng dati, maaaring kunin ng mga berserker ang ikatlong bahagi ng lahat ng yaman. Lalong nagulat si Pero sa mga sinabi ni Clay dahil siya mismo ang nakatuklas nito, at bilang pinuno, gusto sana niyang huwag makipaghati. Ngunit bilang tugon, sinabi ni Clay na hindi niya sana na-explore ang mga teritoryong ito kung wala ang tulong ng mga berserker, kaya karapat-dapat lang silang makibahagi. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Clay mula sa kanyang ina. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari dahil minsan lang itong tumawag sa kanya ng hindi gabi. Habang pinagmamasdan ito ni Pero, napansin niyang ang ganitong klase ng sound transmitter ay ginagamit lamang ng pinakamahuhusay na alchemista, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napakadetalyeng disenyo. Hindi makapaniwala ang lalaki na si Clay mismo ang gumawa nito. Sinabi ni Elijah sa kanyang anak na may mahalagang balita siya. Ang kaarawan ng tiyahin ng bata ay sa susunod na buwan, kaya maaari siyang bumalik sa Stormwind upang dalawin ang pamilya at ipagdiwang ito kasama nila. Dagdag pa ng ina ng bata,
nakausap na niya ang Reyna tungkol dito. Bilang tugon dito, sinabi ni Clay na kaarawan ng kanyang tiyahin, kaya syempre babalik siya. Gayunpaman, nababahala si Clay tungkol sa isyu na may kinalaman kay Arsobispo Shixon. Palagi siyang may galit sa bata at sinubukan siyang patayin sa lahat ng posibleng paraan. Talaga bang hindi niya sinubukang pigilan ito sa pagkakataong ito? Bilang tugon dito, sinabi ni Elijah na medyo kakaiba nga ito, pero hindi na nila ito inintindi. Ang gusto lang nila ay makita ulit ang kanilang anak. Ngumiti si Clay at sinabing totoo rin iyon, at hindi na siya makapaghintay na makabalik sa lalong madaling panahon.